si Commodore Roy Vincent Trinidad, ang concurrent Philippine Fleet Deputy Commander and Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Good morning po, Commodore. Yes, good morning, Ted and Angela. At sa mga taga-subaybay ninyo ngayong umaga, good morning to everyone. And thank you for your time. Angela, please. Yes, hi Commodore. Magandang umaga po sa inyo. Hingi lang po kami ng detalye dito po sa nangyaring Chinese military drill exercise kahapon dyan po sa ating sa loob ng EEZ. Yes, Angela, no? Alam mo itong mga kaibigan natin ng mga Chinese, una sa lahat, nanghimasok ito sa ating exclusive economic zone. And ang masama nito, they act as if kanila ito. So, nag-reclaim sila, nag-build up, nag-put up ng mga military bases, nagkakanak na exercise. Kamakailan lamang, June 2, 3, and 4 sa Sabina Shoal. Nag-launch ng mga helicopters nila, nag-launch ng mga hovercraft nila, mga landing craft air cushions nila. And this was from 11 a.m. to 6 p.m. on 3 successive days. Ito naman ay in-announce nila at na-monitor, na-observe natin lahat. We challenge all their actions. Ito ay illegal na gawain na ginawa nila within our exclusive economic zone. Ilang oras po tinagal itong kanilang military drill? This lasted for 7 hours from 11 a.m. to 6 p.m. At habang ito po yung nangyayari, Commodore, you're documenting everything po ba? Pati ho itong sinasabi nga po ninyo na mga ilang pong danyo sa nangyayari dyan po sa West Philippine Sea? Yes, Ted. We monitored, we observed, we recorded everything. Abot sa makakaya na ating mga monitoring equipment. So, nakita naman natin how they do their stuff. Ika nga. Okay, so sir, sa ngayon po na limited ang ating resources, hanggang saan lang po tayo dito? At gaano kayo kalayo doon sa mga Chinese vessel? Na ilan sila, sir, sa inyong pinakahuling bilang? If my memory is still right, Ted, there were 4 Navy ships. There were 2 Coast Guard vessels also. So, 6 sila nun. There were 6 of them na nagkandak na exercise. Plus, of course, yung helicopter tsaka yung landing craft nila na galing sa mothership. Opo. Gaano kalayo po ang ating naval troops dito po sa inyong pagmamasid at pag-oobserba sa grupo po ng Chinese Navy at Coast Guard? Yung ating barko was from a distance of 3 to 5 nautical miles away. Okay. And then, sir, sa ganyan po mga sitwasyon, ano po nangyayari sa mga sa ating mga control towers, control center ng barko? May mga radio challenge ba nangyayari? Yes, pag sila ang pumapasok sa atin, we challenge everybody who comes into our the coastal state. We are the coastal state. We challenge them. We give out messages. We tell them they are within the EEZ of the Philippines. At sila naman minsan bibihira sa sumagot. Pag illegal ang ginagawa nila, hindi sila sumasagot. Pero may mga binobroadcast din sila ng mga messages which hindi naman natin pinapansin. Saan po pinakamalapit ito na nabahura itong kanilang ginawan po ng exercise? This was conducted in the vicinity or malapit sa Sabina Shoal, which is between Ayungin, kung saan andun si LS-57, and mainland Palawan. Opo. Ayungin is around 120 nautical miles from Palawan, and then eastward or towards Palawan, 35 miles, nautical miles, is Sabina Shoal. May kalapitan po talaga sa main island natin, Palawan po, Commodore. Yes, mas malapit yung Sabina kaysa yung Ayungin Shoal to mainland Palawan. Opo. Sir, napapanood po namin itong mga video nitong hovercraft na ito na binabanggit nyo. Sa pananaw po ng iba, ito'y show of force ng Chinese Navy para po sa atin, Ano pang damdamin po ng ating AFP ho dito, particularly Navy, sa ganitong mga sitwasyon? Actually, wala naman. Kasi in the first place, since 1992, nung sila ay nanghimasok sa atin, alam naman natin that they will be doing illegal actions within our EEZ. Kamakailan lamang may mga water cannon. All those illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions of them, part lang naman ito. So we are not surprised by the actions of doing an exercise. Opo. And sa gitna po ng pangyayaring ito, tayo po, meron ba ho tayo din na gaganapin na mga naval exercises with our allied Navy na maaari po natin makasama? Yes, actually, Ted,
the thrust right now is to inform through our transparency initiative the world, ASEAN, foreign players, foreign countries, that this is not only a problem of the Philippines. And we are grateful for the support given to us by other countries. And yung iba sa kanila ay nag-commit na ng mga participation nila sa forthcoming maritime activities. So we are thankful for that, and we could expect a lot more of these multilateral maritime activities sa West Philippine Sea. Opo. Are you at liberty to tell us, Commodore, kung kailan po ang target po ninyong panahon para po gawin tong ating drills with our allied nations? As of now, wala pa akong exact date. And at the same time, we also don't comment on future activities. But Okay. the moment everything's already finalized, there are appropriate public affairs guidance na binibigay ang AFP, ang Philippine Navy. Opo. Sir, yung pong aming nakapanayam kahapon na grupo ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales, ang nagsasabi din na yung takot nila, no, kasi meron na pong order, di ba, ang Chinese Coast Guard na manghuhuli sila sa mga trespassers umano at maging itong fishing ban. Wala daw kasing hindi madalas makakita ng presensya ng Coast Guard o Navy ang ating mga mangingisda sa may bandang Zambales. Ano ho kaya yung reaksyon doon? Yes, hindi naman lahat na kailangan ng aksyon ng ating gobyerno to the Navy, the Coast Guard, and BIFAR ay makikita. Kaya hindi nakikita. But I would like to inform them that rest assured the government is doing everything to make it difficult for that pronouncement to be implemented. I personally believe hindi na gagawin yon. It was just a pronouncement. And we are doing everything, engaging partners and allies, increasing our patrols in the vicinity of Baho de Masinloc para lamang hindi magagawa ng China yung sinabi nila. Okay, so are you saying, sir, sa ngayon ang ating pong AFP, particularly Navy nga, ay meron na pong as in physical na gagawin o perhaps presence in the Baho de Masinloc area para lang ho in case na gawin nga nitong China ang kanilang banta ng manghuhuli sila ng mga trespassers? Yes, Ted, we have the appropriate contingency plans in place. But kagaya na sinabi ko, ayaw natin umabot sa punto na mag-react na lang tayo kasi may nahuli. So we would, across the different dimensions of national power, there's a lot of effort ongoing right now, diplomatically, militarily, etc., informationally, just to get the message across na wag nilang gawin yon. Okay. So, ang sabi daw ho, di ba, Angela, by starting Saturday, right? June 15. Opo, ito na nga po, mangyayari na itong kanilang panghuhuli. So, between now hanggang sa Sabado po, meron ba tayong aasahan din maliban doon sa pagbibigay ho ninyo? Formally ho, officially, nagmensahe na kayo sa China na huwag nilang gagawin yon? Our messaging has been for the Philippine Navy and the AFP through our pronouncements, but I believe the appropriate government agency has also taken this up sapagkat nakaraming meeting na rin tayo with BIFAR, with PCG, and I believe also with DFA. Okay. Ano pong inyong mensahe sa ating mga mangingisda na ang lugar nga po na pinapangisdaan ay itong area po ng Baho de Masinloc at yung mga lugar na yun nga, no, binabantayan ng China at sinasabi nga po manghuhuli? Yes, sa ating mga kababayan mangingisda sa Baho de Masinloc at sa ibang parte ng West Philippine Sea, rest assured that your Philippine Navy, your Coast Guard, your BIFAR are doing all that we can with everything that we have to ensure na ayon sa guidance sa ating Commander-in-Chief, yung entitlements natin sa maritime domain, sa exclusive economic zone, ay manatili unang-una para sa Pilipino. Ginagawa po natin ang lahat at huwag po kayong matakot sa mga binabanggit ng ating mga kaibigan diyan sa West Philippine Sea. Okay, sige po. Salamat na marami, Commodore, at kami po'y tatawag sa inyo sa kaukulang pong paghingi ng informasyon, tamang informasyon sa mga usaping pambayan na ito. Salamat po, sir. You're always welcome, Ted and Angela. At sa mga taga-subaybay ninyo, keep tuning in. Have a great day ahead po. Apo, thank you si Commodore Roy Vincent Trinidad, ang Concurrent Philippine Fleet Commander, Deputy Commander ng Philippine Navy. Siya din po ang ating Navy spokesperson. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.